Okay, so we're having a series on the book of Ecclesiastes. Tatandaan po ninyo. So, as we all know, ang book of Ecclesiastes ay nasa saang tipan? Okay, so nasa lumang tipan at pang 21 book no dun sa Old Testament after Job, Psalms, and Proverbs, no. So at ang pinaka overall theme, no. But anyway, mga kapatid, sino po sa inyo nakapagbasa na ng Book of Ecclesiastes? Ayan, so medyo siguro baka kasi magpanatang makabayan na naman tayo, no. So kapag medyo, sabi ko nga sa inyo, last Sunday, kapag binasa mo, medyo parang confusing yung mga statement. Parang a little bit, meron kang mababasa na here, ganito yung sinasabi niya, and then a little later, mababasa mo na parang contradiction, no, yung kanyang mga sinasabi. Let's just understand na yung sitwasyon that time ni netong author, si Solomon, ay siya po ay backslidden. No, meron siyang parang theology na sabi niya, vanity, vanity, everything is vanity, meaningless. Sabi niya, it's a chasing after the wind. Kasi at that time, confused naman talaga itong si Solomon eh. So, parang ipinapakita lang noon, mga kapatid, kung gaano ka-miserable ang isang taong pagkatapos na makakilala sa Diyos ay bigla na lang kumihiwalay sa Panginoon. Intindihan po ninyo? Wala ka nang makikitang tao na pinaka-miserable dito sa mundo, kundi yung taong nakakilala na sa Diyos, pagkatapos ay parang tatalikod pa at hahanapin yung kanyang source of happiness dun sa ibang mga bagay. Particularly, yung mga bagay na nandito sa ibabaw ng mundo. Yung mga temporal, material, worldly things of this world. Kaya nga, kapag tinignan natin, mga kapatid, yung parang pinakatema netong Book of Ecclesiastes, parang babalik lang tayo dun sa panahon ng kasikatan ng Rolling Stones. Sino medyo pa dun sa Rolling Stones? Okay, 60s, 70s, and 80s, di ba? Eto yan, paki-flash na yung aking unang slide. Well, most of you are familiar kasi hanggang ngayon medyo pa rin naman medyo sikat pa rin naman etong kantang to, di ba? Familiar? Subukan natin kantahin. Okay, ready, go. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction, and I try. Di ba sabi niya, and I try. So, kasi kapag, di ba kapag tinignan mo, yung parang pinakatema no, naghahanap siya ng kasiyahan Sex, drugs, commercialism, and yet, sabi niya, tinry niya lahat ng bagay na yun, and yet, wala siyang satisfaction. So, ganun natin may hahambing or may hahalintulad etong pinakakabuang tema nitong si Ecclesiastes. Okay? So, pag sinabi mong Ecclesiastes, kantahin mo yung I can't get no satisfaction. Diba? So, pinapakita niya yung isang buhay na hiwalay sa Diyos. Okay? Kahit pa anong bagay yung meron ka dito sa sanglibutan, magiging kagaya ka lang din ni Solomon. Vanity, vanity, meaningless, meaningless. Everything is a chasing after the wind. So last Sunday, kinuha natin yung chapter 1 and chapter 2. So ngayon po, tayo ay nasa chapter 3. And many of you, mga kapatid, are familiar with chapter 3. Okay? Ready na kayo? Okay, so chapter 3, let's read. Sige po, sabay-sabay nating basahin. Ready, go. There is an appointed time for everything, and there is a time for every event under heaven. A time to give birth, and a time to die. A time to plant, and a time to uproot what is planted. A time to kill, and a time to heal. A time to tear down, and a time to build up. A time to weep, and a time to laugh. A time to mourn, and a time to dance. A time to throw stones and a time to gather stones, a time to embrace and a time to shun embracing, a time to search and a time to give up as lost,
a time to keep, and a time to throw away. A time to tear apart, nakalimutan ko. A time to tear apart, and a time to sew together. A time to be silent, and a time to speak. A time to love, and a time to hate. A time for war, and a time for peace. Verse 9. What profit is there to the worker from that in which he toils? I have seen the task which God has given the sons of men with which to occupy themselves. He has made everything appropriate in its time. He has also set eternity in their hearts, yet so that man will not find out the work which God has done from beginning to the end. Next. I know that there is nothing better for them than to rejoice and do good in one's lifetime. Moreover, that every man who eats and drinks sees good in all his labor, it is the gift of God. I know that everything God does will remain forever. There is nothing to add to it, and there is nothing to take from it. For God has so worked that man should fear him. That which is has been already, and that which will be has already been. For God seeks what has passed by. So, pinaka-key, no, yung key phrase netong passage na ito is yung sa verse 1. Sinasabi niya doon, merong time for everything. No, there is an appointed time for everything. At kung titingnan nga po ninyo, mga kapatid, yung word na time, from verse 1 hanggang verse 8, it was mentioned 30 times. No? Ganun siya ka-importante at ganun binibigyan ng emphasis nitong si King Solomon yung word na time. So sabi niya, merong appointed time for everything. By now, naintindihan natin yung, dapat naintindihan na natin yung prinsipyong yon. Kasi kapag ginawa mo yung isang bagay, di ba, nang wala pa dun sa appointed time, it will be ano yung magiging resulta? Chaos. Di ba? Magkakaroon ka ng miserableng pamumuhay. Halimbawa, time for you to, sabihin nating time para ikaw ay mag-aral, time to finish college. At ang inuna mo ay, ano tawag dito? Pag-aasawa. Di ba? Pag-boyfriend. At dahil, syempre, alam naman natin, di ba, minsan yung mga kabataan medyo mapusok, di ba, wala pa rin sa time, biglang nabuntis. Di ba? So, what will be the effect, mga kapatid? Ano yung magiging effect nun? Di ba? So, chaos yun. Magiging miserable ang buhay mo, buhay ng asawa mo, lagi kayong nag-aaway, pati yung, syempre, pati yung anak mo. Ang magiging tawag mo, bisa pa, buwisit na buwisit ka na sa buhay mo, ang tawag mo ngayon sa asawa mo, demonyong asawa, ang tawag sa'yo, demonya, at ang tawag naman ninyo doon sa anak ninyo ay demonyito or demonyita. Di ba? So, panahon ng pag-iimpok, di ba? Nandun ka doon sa panahon ng pag-iimpok, nandun ka doon sa panahon na ini-stabilize mo yung financial yung stability ng buhay mo and then hindi mo ginawa. Diba? So, merong mga tinatawag na repercussions. So, yung isang bagay na ginawa natin nang wala sa timing, wala sa time, yung God-given time or yung appointed time, ang magiging resulta nito ay chaos. Naintindihan ba natin yon? Malinaw po yon? Pakitabi kasi. Malinaw yon. Okay. So, yan yung key phrase. So, wag nating kakalimutan yan. No? Na merong appointed, sabi niya, merong appointed time dun sa lahat ng bagay. At alam natin, mga kapatid, ang time, pwede natin siyang i-spend, pwede natin siyang i-waste, pero hindi natin siya pwedeng i-save. Pwede mo siyang gamitin, di ba? Pwede mo siyang aksayahin, at sinasabi ng iba, kill time lang tayo, kill time. But actually, you cannot kill time. Diba? I-waste mo siya, i-spend mo siya, magagamit siya, pero hindi mo siya pwedeng i-save.
Ang ibig sabihin nun, hindi ko muna gagamitin ang aking time. Diba? Pwede bang pahintuin ko muna yung takbo ng orasan sa aking buhay? So ngayon, ako ay, sasabihin mo, ako ngayon ay 30 years old. Pwede bang palilipasin ko yung isang taon na lilipas siya, di ba? Parang hihinto muna siya, no? Yung time, i-stop siya, parang hindi siya tatakbo. Yung next year, yung iba, madadagdagan ng isang taon yung edad nila. Pero ako, as it is pa rin siya. Hindi pwedeng ganon. Because, as we all know, mga kapatid, time is running so fast. Hindi mo siya pwedeng isave. Okay? Yung time na nawala sa atin, hindi na natin yon pwedeng ibalik. Di ba? Kaya nga yung merong mga matatanda, mas maririnig natin sa kanilang mga bibig, sana, kung nung panahon lang na bata-bata ako, pinag-aaral ako ng magulang ko, sana nag-aral ako. Diba? Kung, ano na yung susunod nilang litanya? Kung maibabalik ko lang. May kanta bang ganon? Kung maibabalik ko lang. Parang, ano yun? MMK yun. O kaya, yung sa Channel 7, ano yung sa Channel 7? Magpakailanman. Kwento ng MMK o kaya magpakailanman. So, mga kapatid, hindi mo pwedeng isave ang time. Time is running so fast. Kaya title nito, mga kapatid, is Time is Running Out. Diba? Tumatakbo ang orasan. Bawat tik-tak ng ating mga orasan, no, yan ay nangangahulugan na nababawasan yung limited time. Okay, pakisabi, limited time. Okay, limited time na meron tayo dito sa mundong ibabaw. So, knowing, mga kapatid, knowing ngayon na naintindihan natin na yung time it's running out, paano natin dapat i-spend yung time, yung little time, or temporal time na meron tayo dito sa earth. As you all know, mga kapatid, as you all know, hindi naman tayo mabubuhay magpakailanman dito sa mundo. Tama? Meron lang tayong limited time to stay. Okay? Na mamamalagi dito sa lupa. So, knowing the truth, paano natin ngayon isasapamuhay or paano natin i-spend yung oras or yung limited time na meron tayo dito sa ibabaw ng mundo. Actually nga, dito sa church, medyo marami na rin yung mga nabawas sa atin, di ba? Mga dati nating kasamahan, pero nag-expire na. Endo. End of contract na sila. Di ba? Nag-expire na. Okay? So, ganun yun, mga kapatid. So, sagutin natin, based on this passage, paano natin i-spend wisely or how should we live yung time na meron tayo dito sa earth, knowing that time is running out. So, yun po yung ating sasagutin. How to live knowing that time is running out. Paano ka dapat mamuhay? Nakakasunod pa kayo? Diyan pa kayo? So, 4 na puntos lang, mga kapatid. So, pagdating ko dun sa pangatlong puntos, alam nyo, malapit na akong matapos. Okay? So, unang puntos, how to live knowing the time is running out, dapat dito sa ating pamumuhay sa mundo, expect natin yung mga changes o yung mga pagbabago. No? You're a different person now than yesterday or 2 years ago or 5 years ago or 10 years ago. Di ba? Kaya lang, question is, are you better or worse? Bitter or better? Di ba? So, expect change. Yun yung sinasabi ng verses 1 hanggang 8. Balikan lang natin. Verses 1 hanggang 8. Sabi niya, there is an appointed time for everything and there is a time for every event under heaven. So, ito yung observation ni King Solomon. Not necessarily, sabi niya, nakikita lang niya, merong time ng ganito at merong time ng ganon. No? Pero hindi na niya parang ipinapaliwanag pa further yung kanyang mga observations. Verse 2, sabi niya, a time to give birth
and a time to die. Expect mo, kapatid, na kapag merong ipinanganak, pagdating ng panahon, mamamatay din siya. Sabi ng statistics, every 3 seconds daw, merong ipinapanganak. Bilang tayo ng 3. 1, 2, 3. Meron ng mga nagre-rejoice. Merong ipinanganak. Every 3 seconds. At kada 7 seconds naman, 7 segundo, meron namang namamatay. O bilang tayo ng 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meron mga umiiyak. Okay, kasi merong namatay. Pero kita ninyo, mas marami yung ipinapanganak kesa sa namamatay. Di ba? So, ganun ang nangyayari. Okay? So, it's a fact. Actually, kailan namatay lolo mo, Agnes? Kahapon? Okay. Ano bang gusto sabihin doon? Bakit ko naising? But lolo ni Agnes, 99 years old. 99 years old na siya. Tubong-tubo na, no? Tubong-tubo na siya sa kanyang GSIS. Kotang-kota na. Kaya yearly, chine-check kung there's a time to give birth and a time to die. No? Ang pinag-uusapan pala namin, yun, naalala ko na pinag-uusapan namin ni Agnes, na kinabukasan pa lang kasi niya nalaman yesterday morning. So, ang plano niya, ipagamit yung St. Peter para doon sa kanyang lolo. Alam niyo yung St. Peter, di ba? Yung parang funeral service, yung ganon. Okay. Kaya lang sabi niya, nung kasing i-text siya na sabi, mahina na, hindi na kumakain. Sabi niya, nag-aalangan naman ako na sabihin na parang gano'n na. Kasi alam niyo yon, di ba, parang pag pinag-usapan yung salitang kabaong, yung preparation about death, medyo iba yung parang dating nun sa atin. Sounds parang spooky, sounds freaky. Di ba? So, kaya, hindi niya, yun. Kaya medyo na late yung kanyang, papagamit ko, na pala, nakakuha na. Diba? Pero yun yung mga preparation, mga kapatid, no, dun sa wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon, kung paano tayo nagpe-prepare, pinaghahandaan yung pagsilang ng isang bagong miyembro ng pamilya dun sa mundo, dapat ding pinaghahandaan yung kamatayan. Tahimik ka. Kasi ayaw natin yun, no? Pero darating at darating yun. So, it's not wrong to prepare. Diba? That's wisdom. Okay? So, kung may budget ka, kuha ka ng St. Peter, kuha ka ng lote, diba? At least, para pag dumating yung time na yon, ay walang masyadong magiging problema yung family mo. Okay? At kung meron ka pang insurance, diba? Habang umiiyak yung asawa, medyo nakangiti siya. Insurance, lalo 1 million ang mo, diba? So, meron kasamang practicality, diba? Yung wisdom. So, it's not wrong, di ba? Napag-usapan yung mga yun. Ngayon, kung may pamahin kayo, edi wag nang pag-usapan. Kasi sabi ng Bible, be it done according to your faith. Di ba? Kung may pananampalataya ka naman na ang buhay mo talaga namang pinahahaba ng Panginoon. So, kaya lang kasi hindi natin hawak. Okay? A time to give birth and a time to die. A time to plant and a time to uproot what is planted. Diba? Parang sa agriculture. Tatanim, diba? Tapos, ang kasunod doon, ipa-pluck na yung itinanim, papalitan ng panibagong pananim. Sa mga observation yan. A time to kill, sabi niya, and a time to heal. Ito medyo parang nahirapan akong i-exegete, bigyan ng interpretation. Kasi, alam natin yung killing, it's not God's agenda. Di ba? Hindi yan will ng Panginoon. Pero meron sa mga komentaryo, meron silang sinasabi dyan about capital punishment, diba? About dun sa mga war, yung just war, diba? That you need to kill your enemies. Tawag nila doon just. Matuwid. Matuwid daw na
na pagpatay in a war. Di ba? Kagaya ng, ano ba, dapat bang buhayin pa tong si Hitler o so yung mga ganon, gumugulo, sumisira dun sa kapayapaan ng mundo. And a time to heal. Okay? A time to tear down and a time to build up. Tear down, it has something to do dun sa mga relationships. Diba? Mga relasyon na alam mo namang hindi nagwo-work, so kinakailangan ng i-stop. Diba? Para makapag-move on. Okay? Okay, a time to tear down and a time to build up. Diba? There's also something to do, of course, yung mga pag-tear down ng mga nations and building up of nation. Meron din namang kinalaman yan doon sa pag-tear down ng mga relationships na hindi nagwo-work, diba? And building of new relationship. A time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Of course, meron niyang kinalaman doon sa sorrow, diba? Yung mga pag-iyak, pagtangis, yung mga losses, di ba? At time to laugh and time to dance, meron namang kinalaman yan doon sa mga victories, di ba? Yung mga ano pa yung mga tawag dito, yung mga gains na na-experience natin doon sa ating mga buhay. Okay? Time to weep. So, paano sinasabi dyan ni King Solomon? Hindi habang panahon ay nagwi-weep ka at nagmo-mourn ka. Tama ba yun? Merong time na kinakailangan mong mag-move on and you need to laugh and dance. Okay? Next, a time to throw stones and a time to gather stones. Isa pa ito, medyo vague, no, yung kanyang interpretation. Pero sabi nila, meron niyang, kasi ang kasunod niya, a time to embrace and a time to shun embracing. Sabi ng isang commentary, meron daw yung kinalaman dun sa yung first part. Kasi this has something to do with the fertility of the land. No, kapag fertile daw yung land, no, doon sa lumang tipan, nagagather sila ng stones tapos tinatakpan nila, lalo na kung merong invading enemy. Tapos tinatanggal nila kapag wala na. Para hindi kamkamin ng kanilang mga kalaban yung lupa. Fertility of the land. Kaya kinonect siya doon sa time to embrace and a time to shun embracing. Sabi nung commentary, yan daw ay para sa mag-asawa. Yung sexual intercourse na tinatawag. Merong time to embrace and a time to shun embracing. Siguro kapag nagfa-fasting or kung merong bagay na ipinapanalangin. Okay? Verse 6, a time to search and a time to give up as lost. Yan namang verse 6, no, verse 6, there's something to do with acquiring and giving away. Verse 7, a time to tear apart and a time to sew together. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. So, ang isang malinaw lang na sinasabi dyan ni King Solomon, merong mga changes ang buhay. Naintindihan po natin? And since wala naman talagang permanente dito sa mundo, everything is subject to change. Tama? Even you are subject to change. Nagbabago ka rin. Tama? Tingnan mo yung itsura mo nung baby ka, 1 year old, tsaka yung itsura mo ngayon. Di ba? Medyo malaki yung pinagkaiba. Diba? Nung bata ka, cute. Ngayon, Yung mga pagbabago. Di ba? Ngayon may problema ka, maya, wala na ulit. Ngayon masaya ka, tapos, di ba, everything is subject to change. Kaya nga, we live, mga kapatid, in a temporary world. Okay? We live in a world na kung saan ang daming mga changes, ang daming mga pagbabago. Okay? So, nung ikaw ay tawag dito, naging teen ka nung mga 70s, 80s, di ba? Iba yung laro ninyo noon dun sa laro ngayon. Ngayon, wala ka na makikitang laro, mga bata na naglalaro ng tumbang preso. Ano yung lundag kabayo ba yon? Lundag kabayo.
Ah, ano? Luksong baka. Luksong baka pala nung nagkabayo. Alam ko yung pinapatawa ko lang kayo. Invento. Di ba? Yung mga, ano pa yun? Luksong tinik. Maluksong tinik. Di ba? Yung mga syatong ba yun? Yung mga ganun. Yeah. So yung mga ganong laro, mga kapatid, hindi mo na makikita ngayon na nilalaro ng mga bata. Ano na yung laro ng mga bata ngayon? Candy Crush. Candy Crush. Ano-ano pa, di ba? Mga internet, Dota. So nagbabago. Diba? Nagbabago. So, hindi ka pwedeng parang sabihin na parang gano'n na lang. Stay as you are, parang manatili ka lang dyan. Kasi nga, nagbabago. At meron din namang kabutihang dala yung pagbabago sa ating buhay. Amen? Ano yung kabutihan na dala ng pagbabago? Natututo ka. Di ba? Natututo ka. Mas nagiging better person ka. Nagmamature ka. Okay? Lumalago ang iyong pagkatao, ang iyong pananampalataya. So, merong mga benefits ang changes. Because of changes, you learn new skills. You develop yung potential mo. May mga nadidiscover ka pa ng mga hidden potentials mo. Diba? Dati, nung kabataan ko, wala pa namang, hindi pa masyadong uso yung, tawag dito, computer. Pero ngayon, panahon na ng computer. So, yung change na yon, so na-discover ko, marunong pala akong mag-computer. Kaya ko palang gawin yon. Diba? So, we learn new skills. We discover something. Kaya meron ding magandang bagay na dala-dala ang pagbabago. So, mga kapatid, expect change. Kasi nga, di ba, ang oras tumatakbo. At meron itong mga pagbabagong dala. You just parang adapt yung changing times, yung mga pagbabago na dala ng bagong panahon. Without naman, na hindi ka naman nagkakasala. Kapag gumamit ka ng internet, anti-Christ na yon. Kasi meron mga ganon, di ba? Sabi nila, ang internet, ang computer, yan ay anti-Christ. Kaya dapat hindi ginagamit. No. At gamitin mo for the glory of God. Okay? So, let's move on. So, ngayon, sabi nitong si Solomon, since lahat ay temporal, nagbabago-bago, hindi mo hawak yung takbo ng panahon, di ba? Paano ka pa mamumuhay dito sa mundo with wisdom? Mga kapatid, the next thing is accept limitations. Di ba? Tanggapin mo na dahil nagbabago yung panahon, nagbabago yung mga tao, lahat nagbabago, tanggapin mo na hindi mo kontrolado lahat ng bagay. Amen ba yun? Hindi mo yan kontrolado. Accept yung limitations. May mga bagay tayo na pinlano, pero it doesn't turn out na magiging ganun yung plano. Eksaktong-eksakto. Di ba? Minsan, nagplano kayo ng ganito, tapos, pagdating ng time, nag-iiba yun. Because of yung mga circumstances, yung mga pangyayari. Di ba? Yung mga sitwasyon na biglaan na lang, di ba? Meron kang itinakdang lakad and then something came up na babago. Okay? So kung medyo perfectionist ka, medyo mabuburyong ka. Bubuisit ka dahil it doesn't happen the way you want it to be. So, medyo nabubuisit tayo. Diba? So, pagdating doon sa gano'n, mga kapatid, all we need to do is accept yung mga limitations. Hindi natin kontrolado tao, hindi natin kontrolado yung mga pangyayari, hindi natin kontrolado yung oras. Accept limitation. Okay? Tanggapin mo. Pero, at the same time, hindi mo naman parang inaalaw na hindi ka mag-try ng mga bagong bagay sa buhay mo. Kasi baka dahil inisip mo, total, ganito naman ang mangyayari, hindi ko nagagawin to. Parang
you deprive yourself of doing some things na alam mo namang makakabuti para sa iyo. Let's look at the verse. What do people really get for all their hard work? Sabi niya, ano mapapala ng mga tao dun sa pagpapagal na kanilang ginagawa? Kaya iba, sinasabi lang, bakit pa ako mag-aasawa kung pagdating naman ng after 3 years, 4 years, hindi na kami magkakasundo, tapos maghihiwalay din kami. So parang ganon. Diba? So, parang hindi mo na tinry, hindi ka na nag-take ng risk dun sa mga bagong bagay because of the things na parang limitations naman ng buhay. I have seen, sabi niya, the burden God has placed on us all, yet, verse 11, take note mga kapatid, verse 11, yet God has made, ano daw? He has made everything or all things beautiful in His time. Pag sinabi mong everything, hindi lang yan yung mga good things na nangyayari doon sa buhay natin, but also even the not so good things na nangyayari sa buhay natin. It's equivalent with Romans 8:28. Anong Romans 8:28? All things work together for the good of those who love Him. Akala mo it's a heartache, pero at the end, meron pala siyang mabuting bagay na dala-dala para sa iyo. So not all losses are losses. At the end, nagiging pakinabang yan. Kaya nga, di ba, merong sinabi si Paul, for me, to live is Christ and to die is pain. Gain. To die is gain. So it's a gain. Nakakala ng marami sa atin, it's a loss. But, on biblical point of view, it's a gain. He has planted eternity in the human heart, but even so, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. Ito pa mga kapatid, kung bakit you cannot find satisfaction in this world. Kasi nga, sabi diyan, God has planted eternity in the human heart. Merong naglagay ang Diyos ng big question mark dun sa puso ng bawat tao na nagtatanong, what is the meaning of life? Ano ba talaga ang kahulugan ng buhay? A big question mark. Hindi yan pwedeng satisfy ng anumang bagay dito sa mundo. So, sabi niya, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. Malinaw yun, mga kapatid? So, expect change. Sabi niya, at dahil nagbabago, accept yung mga limitations dahil hindi mo kontrolado yung mga bagay, but at the same time, tingnan niyo yung pagkakasunod-sunod nung idea ni Solomon. Sabi niya, expect change. Pangalawa, accept yung mga limitations mo dahil everything changes. Lahat ay temporary. But at the same time, mga kapatid, ang sabi naman niya, pangatlo is, enjoy mo buhay mo. Amen? Enjoy life. Pakisabi sa katabi, enjoy life. Pakisagot siya, hindi ko ma-enjoy eh. Okay, so verse 12 and 13, ang sabi niya, verse 12 and 13, tingnan po natin ito, maigi mga kapatid. No? Verse 12, so I concluded, there is nothing better than to be happy and enjoy ourselves as long as we can. May mga anak ka, bata pa sila, i-enjoy mo sila. Dahil hindi sila mananatiling mga bata. Tama? Yung mga nagkaanak. Di ba? Mga bata pa yan, may sasama mo pa sa parke kung ano yung gusto mong bihis na ibihis sa kanila, ibihis mo. Kasi darating ang time na sasabihin nila sa'yo, Mama, ayoko niyan, ayoko suot niyan. Sama ka anak, hindi, Mama, meron ako sariling lakad. Meron I have bonding time with my friends. Ganon. So enjoy every moment of your life. Okay, mga kapatid? Tandaan natin, mga kapatid, ang Diyos
ay hindi isang malaking mama na nandun sa itaas na merong mahabang balbas at nakatalungko at siya ay parang bore na bore dun sa kanyang buhay. Hindi rin siya isang KJ na nilalang. He wants us to enjoy. Amen? Amen. Okay. To be happy and enjoy ourselves as long as we can. Tapos na mag-aral ng mga anak mo, sumasahod na sila, and you can afford to travel, then travel. Kasi darating yung time, di ba, na gusto mong mag-travel, pero, tada, mag-travel tayo. Mahirapan ka na. So do it now. Di ba? Amen. Okay. Enjoy ourselves as long as we can. And people, sabi niya, should eat and drink and enjoy the fruits of their labor, for these are what? Gifts from God. Hindi siya, ang Diyos ay hindi po isang monghe. Hindi siya isang, anong tawag doon? Ascetic, yung parang deprive mo yung sarili mo dun sa mga worldly, parang yung mga pleasures, and then, that's asceticism. Di ba? At hindi rin naman tayo hedonistic. Kasi yung hedonism naman, yung sobrang parang ang primary pursuit of life is pleasure. That's hedonism naman. Balanse. Okay? Balanse. Hindi ka ascetic at hindi ka naman hedonist. Malinaw po yun, mga kapatid? Gusto ng Diyos na ma-enjoy mo yung buhay mo dito. So, kaya nga sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na maximize yung ating time. Yung time natin with our loved ones, friends, etc., etc. Dahil yan ay subject to change. Mababago. Malakas ka ngayon, hindi habang panahon na malakas ka. May trabaho ka ngayon, hindi habang panahon may trabaho ka. Amen. Okay. So, ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Enjoy life. Diba? Hindi masamang mag-enjoy. Okay? Hindi yan kasalanan. Okay? Yan ay kasalanan lang dun sa mga religious people. Okay? But God wants us to enjoy life. Amen? Okay. So, basahin nyo na lang. Assignment. 1 Timothy chapter 6, verse 17 and 18. Assignment. In relation. Dito sa point number 3. Kasi, ayoko na magtagal dito, no? 1 Timothy chapter 6, verse 17 and 18. Ang parang pinaka-essence niyan, God gives us all things to enjoy. Okay? So next, anong number na tayo? Pangilan na? Pangapat, di ba? How to live knowing that time is running out. So una, expect change. Pangalawa, accept limitations. Pangatlo, enjoy life. And pang-apat, pinaka-importante, di ba, habang nandito ka sa mundo, ito yung isang bitter pill na natutunan ni Solomon at kanyang sinwallow, nilunok. Di ba? At the end of his pursue dun sa chasing after the wind, na sinasabi niya. Pinaka-importante, and what is that? Fear God. Amen? Fear God. While doing all these things, fear God. Okay? Verse 14 and 15, sabi niya, and I know that whatever God does is final. Kung ano yung sinabi ng Diyos, it's final. Kung sinabi ng Diyos, si Satan at lahat ng kanyang mga alipores, kakadena at itatapon doon sa bottomless pit, di ba, na kung saan ay merong eternal suffering at lahat ng mga hindi tumanggap, that's already final. And the saints will live forever and ever in heaven, that's final. Sinabi ng God, you are more than conquerors in Christ Jesus, then that is final. Nothing can be added to it or taken from it. Di mo na pwedeng dagdagan, di mo na pwedeng bawasan. Sa ano lang yon, sa election lang nangyayari yon. God's, sabay-sabay nga natin basahin yung kasunod, God's purpose is that people should
Fear Him. What is happening now has happened before, and what will happen in the future has happened before, etc., etc. Okay, but the main point is fear God. The purpose, sabi niya, God's purpose is that people should fear Him. Okay? So, let me parang landing dito sa quotation na to ng isang kilalang, anong tawag dito, physician, no, dun sa US. Ang kanyang pangalan ay masyadong maliit, hindi niyo makikita dyan. Pero sinulat ko, siya si Elizabeth, ano tawag dito? Kubler-Ross. Sabi niya, it is only when we truly know and understand that we have a limited time on earth and that we have no way of knowing when our time is up. Di naman talaga natin alam, di ba, kung kailan tayo tatawagin. We will then begin to live each day to the fullest. Anong sabi niya? Live each day to the fullest as if it was the only one we had. And in conclusion, mga kapatid, nung Monday, medyo na-shock ako dun sa nabasa kong news sa internet. At hindi lang ako yung parang na-shock at na-sadden, no, dun sa news, dahil sinasabi dun sa news na isa dun sa mga itinuturing na spiritual giant ng Kristyanismo ay nawala. No? Yung mauna, kasama yung kanyang asawa at yung pang ilang parang mga Christian leaders. No? Well known ng taong ito, ang Christian leader na to, worldwide, at isa siya dun sa mga paborito kong author. Actually, meron akong pinalabas dito na video niya, yung Purpose of Prayer. The Purpose of Prayer. Okay, it's not Rick Warren. No? Yung ano niya is Purpose of Prayer and about potentials. No? So, kung updated kayo, lalo na dun sa Charisma Magazine, dun sa pastor, sa yung mga Christian network, kilala ninyo siya actually dahil madalas din natin siyang nako-quote dito sa church. Kilala niyo siya, di ba? Yes, nung Sunday hapon ay papunta siya actually kasama yung wife niya dun sa isang conference, leadership conference sa Bahamas. At while dun sa malapit na sa airport, parang merong isang crane na halos pa-landing na sila, nabangga nung kanilang Learjet, no, yung isang crane, tumama sila doon and medyo tragic yung accident. Si Miles Monroe, yung kanyang asawa, at isa dun sa kanyang mga anak. So it's a big loss, lalo na siya yung nag-start kasi ng Bahamas Faith Fellowship, no? At isa rin siya dun sa mga nagtuturo sa Oral Roberts University. Pero itong taong to, ito yung kanyang prinsipyo sa buhay. Sabi niya, the greatest tragedy in life is not death. Greatest tragedy in life is not death, but life without purpose. Sa kanya natin yan actually natutunan. Before Rick Warren came, yung kanyang purpose-driven life, Miles Monroe is already stating, kaya nga karamihan dun sa mga libro niya ay has something to do with discovering your purpose, your potential, the purpose of men, the purpose of women, etc., the purpose of worship, the purpose of prayer, diba? Pero anong tawag dito? Alam natin na yung buhay niya dito sa mundo talaga namang was spent wisely. It's a big loss, no, dun sa Christianismo, pero again, we cannot question the will of God. Let's just learn from this man of God na ang sabi niya, the greatest tragedy in life is not death, but a life without purpose. Hindi naman kamatayan. Sabi ko nga sa inyo, ang pinakamayamang lugar dito sa ibabaw ng mundo ay ang sementeryo.
dahil nakalagak doon ang maraming tao na ipinanganak. Nandun yung vastness ng potential na ibinigay ng Diyos sa kanila, yung skills, hindi nila nagamit, kasama nilang inilibing doon sa lupa. That's the greatest tragedy. Yung mamatay ka na hindi na-discover yung purpose mo at hindi mo na-release yung mga potential mo as a child of God. Amen po? I hope meron po tayong natutunan, so let's just all stand. At let's end this message in prayer, mga kapatid. So time is running out. So let's maximize yung time na meron tayo. Spend it wisely dun sa iyong mga mahal sa buhay. At kung ano man yung time of your life na nandun ka or nilalakaran mo sa panahong ito. Thank you, God. Thank you, Lord. Lord, yung time na bigay po ninyo sa amin on this earth ay isang regalo po mula sa inyo. At gusto po ninyo na spend po namin yun ng tama, spend po namin according to your will, according to your purpose. We know better, Lord, bilang mga Kristiyano, than the people that are living in this world, O God. At nakita na nga po namin yun sa example ni Solomon, Lord God, how he lived a life apart from you, how he explore, how he parang nag-explore dun sa mga bagay ng sanglibutan, and he found out, Lord God, na wala naman palang kwenta. At the end of his life, sabi niya, ang pinaka-importante lang naman talaga sa buhay ng tao is fear God and obey His commands, Lord. So we just thank you, Lord God, for that principle to live by. At alam namin na dahil doon ay hindi po namin sinasayang yung buhay na bigay po ninyo sa amin at yung bawat oras na pinagkakaloob po ninyo sa amin. Mga time nagkakamali po kami, but we just thank you for giving us second chances, Lord God, para itama yung aming mga pagkakamali. So, God, gusto po namin na talaga namang yung buhay na bigay po ninyo sa amin dito sa lupa ay talagang na-spend po namin ng tama, ng wise, Lord God. Salamat po sa katuruang ito, and it's a big help, Lord God, para sa bawat isa sa amin. So, Father, again, we just give you the praise and the glory for all these things, Lord God, that you have done for us, and the things, Lord God, that you will continually do for each one of us. Salamat po sa inyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.